Mabuhay Pilipinas. Muli nagbabalik ang pinakabang-abang na balita. Dito lang yan sa Kwento ng Pag-asa 24/7. Mga kwentong kamahamangha saan siyang nag-inspirasyon sa lahat. Abogadong nagsumikap, ngayon inspirasyon sa pag-aaral ng kapatid at sa mga kabataan. Mag-asawang magsasaka, nagsubikat para sa 2 anak, inspirasyon ng lahat. Tutok lang at dito lang yan sa Kwento ng Pag-asa 24/7. Reporter George nagbabalita ukol sa abogadong kayang gawin ang lahat para sa pangarap. Sa mundong puno ng pangarap, may ilang pangarap na naabot kaagad at meron ding pangarap na kailangan ng sipag, mahabang sakripisyo at walang humpay na determinasyon. Sa Barangay Banggot, matutunghayan natin ang kwento ng isang babae na nangangalang Liden Mahor at kailanman hindi siya sumuko sa kabila ng matitinding pagsubok. Sa kadahilan ng ulila na sila ng kapatid niyang si Tisha Mahor, ito ang nagtayo bilang magulang sa kanyang kapatid. Hindi madali ang pinagdaanan ng isang babaeng ito. Bago pa niya naabot ang pangarap niyang maging abogado, siya'y namasukan sa iba't ibang trabaho tulad ng labandera, taguhugas sa isang restaurant at online selling. Sa kabila lahat ng puyat at pagod, patuloy pa rin siyang lumalaban sa kahirapan at ngayon ay isa na siyang ganap na abogado, nakapagpatayo na rin siya ng sarili niyang tindahan at higit sa lahat ginawa niya ng lahat ng ito para sa kanyang kapatid na siyang naging inspirasyon niya sa kanyang buhay. Ngayong ngang araw, September 11, 2025, kung saan naimbitahan si Liden Mahor dito sa kanyang paaralan dito sa Bambang National High School, kung saan din kasalukuyan nag-aaral ang kanyang kapatid na si Tisha Mahor. Sobrang nakaka-proud po kasi kahit ang dami niya napagdaanan, ang daming hirap sa buhay na hinarap niya, napag-aral niya pa rin yung sarili niya and yung kapatid niya. And ganon, kahit na ang dami niyang pinaharap na parang laban sa buhay, hindi pa rin siya sumuko at ayun, natupad niya yung mga pangarap niya kahit wala siyang magulang na gumagabay. Hindi madali ang naging buhay ko. May time o ilang beses na muntik na akong sumuko. Pero lagi kong iniisip ang aking kapatid at hindi ko pwedeng iwanan ito. Kaya sa bawat luha at pagod, inalay ko para sa kanya. At kung bakit ako naging abogado, ito ay aking pangarap dahil gusto kong ipagtanggol ang mga naaaping Pilipino. Maging boses ng ibang taong hindi kayang makapagsalita dahil sa takot. Makatulong sa bansang ito at ito ang aking sinisigaw ng puso. At huli, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil sa huli, tatagumpay tayo sa gabay ng ating Panginoon. Tisha Mahor, anong masasabi mo sa ate mo na nagsumikap sa'yo at sa pangarap niya? Maraming salamat sa iyo, ate. Ikaw ang nagtayong magulang ko sa ating dalawa. At proud na proud ako sa iyo. At ikaw, ate, ang naging ilaw sa buhay ko. Ang iyong tagumpay ay hindi lamang sa iyo kundi sa ating dalawa. Dahil sa iyo, ate, natutunan kong mangarap ng mataas at maniwalang kahit ulila tayo, may maganda pa rin kinabukasan. Ako din babawi sa iyo, ate. I love you so much. Kwentong walang kapantay na sakripisyo, pagmamahal at inspirasyon. Si Liden na nga ang nagpursige upang maging abogado, hindi lang para sa kapatid kundi din para sa kapatid na siyang naging dahilan ng lahat ng kanyang pakikibaka. Isang patunay na sa kabila ng lahat ng kawalan ng magulang, ang pakikipagpisig ng magkapatid ay sapat ng sandata upang harapin ang anumang pagsubok. Tunay na kapag ang pangarap at pagmamahal, walang imposibleng abutin. Muli, ako si George Matthew R. Lamoste. Tutok lang dito sa Kwento ng Pag-asa 24/7. Balik sa'yo, Perlin. Talaga ka naman nakakabangha. Akalain mo nagawa niya ang lahat para lamang sa mga pangarap nila ng kanyang kapatid. Ngayon naman ay ating tatalakayin ng pamilyang nabuhay sa pagsasaka. Dito ay ating matatagpuan na mag-asawang kayang gawin ang lahat para sa kinabukasan ng kanilang anak. Reporter Maria nagbabalita. Hindi lahat ng bayani ay may kapa o sandata. Minsan sila ay may dalang araro at tabo ng tubig sa Barangay San Fernando, Purok Malayo. Ang mag-asawang magsasaka na si Emmanuel at Hyacinth ang nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa kanilang lugar, kundi sa bawat makakarinig ng kanilang kwento. Sa kabila ng init ng araw at bigat ng hamon sa buhay, sa araw-araw na pagtatanim at pag-aani, hindi lamang nila inalagaan ang kanilang bukirin, kundi higit sa lahat ang kinabukasan ng kanilang 2 anak na si Kit at Iñaki.
Dahil sa kanilang pagsisikap ay nakapagtapos ng pag-aaral ang dalawa't sila'y ganap ng guro. Ang mag-asawang ito ay gumigising ng madaling araw o 4 a.m. at papunta sa kanilang kabukiran upang matiyak na may sapat na kita para sa pangangailangan ng kanilang pamilya at upang maging masagana ang kanilang tanim. Para sa kanila, ang sakripisyo ay bahagi ng pagmamahal. Nakapanayam nga natin ang pamilya Anindayo at sa bawat bahayag nila, iyong mararamdaman kung gaano sila kasipag at nagbibigay inspirasyon sa mga tao. Kahit gaano pakitirik ang init at kaputik ang bukid, pagpatuloy ko pa rin ang pagsasaka dahil ito ang napapakain sa aking pamilya. Ganon din man ang mamayang Pilipino. Sa walang pagsasaka sa amin ni Mrs., masaya ako nakapagtapos ang aking anak. Siya lang dahilan bakit di ako sumusuko. Aling Hyacinth, ano ang nais mong ibahagi sa ibang magulang na parehas nating dumaraan sa buhay ngayon? Ang masasabi ko lang po, huwag mawalan ng pag-asa. Laban lang para sa pamilya. Kapag nagtutulungan ang mag-asawa at may tiwala sa Diyos, kakayanin lahat ng hirap. Mapa, maraming salamat sa inyo. Kung hindi sa inyo, di kami nakapagtapos natin ang pag-aaral. Ngayon kami rin babawi sa inyo. Kami rin maghirap ngayon, Mapa. Kayo ang hira namin, Mapa. Dahil sa mga sakripisyo at paghihirap nyo, hindi kami makakapasok ni Bunso. Maraming salamat sa inyo, Mapa. Ngayon naman, kami naman ang babawi sa mga sakripisyo at paghihirap nyo. Maraming salamat din sa inyo, mga anak. Dahil hindi nyo kami binigaw ni Papa nyo. Lagi nyong tandaan na hindi kami susuko kung kayo ang dahilan ng paghihirap namin. I love you, Ma. I love you, Mapa. Hindi lang gulay at palay ang inaani ng mag-asawang ito, kundi inspirasyon at pag-asa, patunay na sa kabila ng lahat ng hirap, basta may pagmamahal at pagtutulungan, may magandang bukas na naghihintay. Mula rito sa San Fernando, muli ako si Mariana Elgas, tutok lang dito, kwento ng pag-asa 24/7. Balik sa'yo, Perlin. Sa lahat ng bawat pagsubok, hindi sumuko ang pamilya para lamang sa kapanganan at buhay nila. Mahirap man ang buhay, nandyan pa rin silang lumalaban. Nais namin kayong bigyan ng aral patungkol dito. Sa anumang problema, pagsubok o hirap, ang dumating, nandyan pa rin kayang harapin. Muli, ako si Perlin C. Kawaing, tutok lang dito sa kauna-unahang balita sa Pilipinas. Dito lang yan sa kwento ng pag-asa 24/7. Isang magandang araw sa inyong lahat.